Ngayong long weekend, nag-long ride ang grupo ni Onel mula Taytay Rizal, Pabicol. Ang kanilang pakay, masilayan ang the world's most perfect cone, ang Mayon Volcano. Kasama ko yung mga kaibigan ko na pagkasunduan namin na bumisita dito sa Bicol para mag-enjoy ba? Maggala talaga kami. Pasado alas 4 ng hapon nitong Sabado o matapos ang halos isang araw na biyahe, narating na ng grupo ang bayan ng Kamalig sa Albay. Nung papunta na kami, medyo umulan na eh. So, palagay ko hindi pa ito yung pagkakataon para makita natin ang mas maganda yung Bulkang Mayon. Pero hindi pa man din sila nag-iinit. Naghuhumangos na silang makaalis. Yan o, yan o! Oh, ayan o! Para tayong hinahabol! Tinakasan kasi nila ang isang napakalaki at napakaitim na usok na parang lumalamon sa kalangitan. Ang sadya kasi nilang Bulkang Mayon biglang sumabog. Ang bilis baba ng usok. Hindi namin alam nung pagkakataon na yon, habang binabaybay namin yung kalsada, pumutok na pala yung Mayon. Tapos nakita na namin na natatabunan talaga siya ng makapal na usok. Grabe guys, ang alikabok! Wala nang makita! Zero visibility na! Kaya sina Onel at iba pang mga motorista na stranded. Nakaligtas naman kami ng buhay. Ramdam mo yung init, yung bawat bagsak ng asphalt sa katawan. Yung mga tao na nasa labas, halos natataranta na rin kasi hindi nila alam gagawin, saan sila magtatago para hindi matabunan. Ang mga kalsada at kabahayan sa Kamalig na nasa paanan lang ng bulkan, nagkulay abo dahil sa napakakapal na ashfall. Ang may-ari naman ng bakery na si Rachel, agad na tinakpan ng trapal ang kanyang mga paninda para hindi masira ng abo. Kung noon, nakikita kasi sa taas lang yung maitim. Kahapon, buong Mayon Volcano natatakpan. Kala mo katapusan na ng mundo eh. Noong una, hindi man kami natatakot kasi di ba sanay na kami. Nung pabagsak na, dali-dali talaga kami. Bigla kaming pumasok kasi di na talaga kaya. Wala ka nang makikita. Ang kanya namang mister, halos walang tigil sa pagpala ng mga abo na naipon sa tapat lang ng kanilang tindahan. Perwisyo, ilalo yung mga may tindahan, hindi talaga makakapagbukas. Malikabok talaga. Ang outdoor wedding naman sana ni Je at Martin, muntik nang maantala. Sakto kasing nagpapalitan sila ng wedding vows nang sumabog ang bulkan. Dahil parehong tubong albay sina Je at Martin, pangarap daw talaga nila na gawing backdrop ang Mayon sa kanilang kasal. Sabi lang namin kay Mayon magpakita ka lang sa namin, reception. Pasok din sa isip ko, baka mag-cancel kami. Kaya, kasi syempre, inisip namin, paano kaya, baka matrap kami dun sa area. Yung medyo center ng town, nakita na namin na bumagsak talaga doon. Thankfully, okay naman lahat. Enero pa lang, panay na ang pagsingaw ng Mayon. Characterize yung eruption ng Mayon Volcano na effusive. That means na tahimik lamang na naglalabas, lava, abo ang Mayon Volcano. Yung alert level 3 po has been around po since January 6. Pero hindi inakala ng mga taga Bicol na ganito kalakas ang magiging pagsabog. Dahil sa napakakapal na usok na bumalot sa palibot ng bulkan, ang hindi napansin ng marami, nagkaroon na pala ng lava fountain o yung pagbulwak ng lava mula sa crater ng bulkan. As of 5 a.m. kanina, for the past 24 hours, nagkapag-record po ang Mayon Volcano Monitoring Network ng 32 na volcanic earthquakes. Sama po dito yung 25 na volcanic tremors. Ito po yung tuloy-tuloy na pagyanig na nararanasan sa paligid ng Mayon Volcano. Yung kahapon po, nakapagtala rin tayo ng 284 na rockfall events, yung mga nahuhulog or natitipak-tipak ng mga bato. Ang higit na ikinabahala ng mga otoridad, ang tinatawag nilang uson o pyroclastic density current para itong avalanche. Pero sa halip na snow, ang rumagasa mula sa bulkan, mainit na abo, bato at nakalalasong gas. Delikado ito, lalo na sa mga nasa 6-kilometer permanent danger zone, gaya ng bayan ng Kamalig. Malaking effect yan kasi kapag natakpan ng isang lugar, hindi na magagamit yon very long time. Ang pinakadelikado, yung pyroclastic density currents, mainit na mainit yon, napakabilis talaga nung pag-travel niya. Umabot ng halos between 5 and 6 kilometers yung inabot ng pyroclastic density currents. We are helping the local government sa maintenance ng mga
mga evacuation centers kasama ang DSWD. Nakatutok kami dyan. Lahat, pagkain, health, tubig, at saka iba pang mga pangailangan. Naabutan namin dito sa Barangay Travesia ang pamilya ni Gina na sinuong ang ashfall sakay ng kanilang tricycle. Hindi mo na lang sa gilid, Noy. Hindi sa gilid. Hindi. Pauwi raw sila noon galing palengke. Biglang dumilim. Akala ko naman uulan lang. Tapos biglang bumagsak na yung abo talaga. Hindi na namin makita yung daan. Ang anak niyang si John Paul nahirapan sa pagmaneho ng motor. Maliban kasi sa wala na siyang makita sa kalsada. Mainit at masakit pa raw sa balat ang abo. Ito tabi, ang malpugon, nagabi. Galing sa Mayon, zero visibility, hindi na makita ang mga sasakyan. Ang daanan, grabe. Masakit sa mata, makati sa na balat. Nagkaroon nga po ako ng rashes. May mga maliliit na bato po ata yun na tumatama sa salamin ng tricycle. Grabe na talaga, super. At nung nakarating sila sa kanilang bahay, ang mag-anak balot na ng abo ang halos buong katawan. Puting-puti. Buti na lang kanina umulan, kanina madaling araw. Kaya yung abo dito sa taas, natanggal siya. Pero hindi lahat. Ang pinangangambahan ngayon ni Gina, ang magiging epekto ng abo sa kanyang mister na na-stroke. Hindi ako makain kagabi. Bangusok. Kaya pinasok ko sa loob, kinakapos ako. Nakakatakot talaga. Hindi ko alam kung ano ang gagawin namin. Kasi siyempre, may mga bata sa bahay. Sa kapal ng abo sa mga kalsada, ang BFP o ang Bureau of Fire Protection agad nagsagawa ng clearing operation. Binomba nila ng tubig ang mga naipong abo sa kalsada. Dagdag hamon sa mga rumisponde ng umulan ng madaling araw. Ang makapal na abo kasi naging putik. Kaya ang mga kawani ng DPWH kinailangan na itong palahin at ikarga sa mga truck. Tinamaan talagang grabe yung Kamalig and Ginubatan. Grabing asphalt kahapon prompted us to divert yung ibang sasakyan pagkatapos ng asphalt na yon. Based report, about more than 6,000 household ang affected ng asphalt. Hazardous to itong asphalt na to. Nananatili itong isa sa pinakaaktibong bulkan sa buong mundo. Nakakatakot pala. At sa pagsabog nito kahapon, may naitalapang lava dome effusion o pag-agos ng lava at bahagyang strombolian activity o katamtamang pagsabog. Si Lord naman hindi natutulog eh. Binagsakan niya ng tubig kanina ng 4 o'clock bali bumagsak yung ulan. Pero hindi siya gaano malakas. At least, hindi na maalikabok. Kasi kung hindi umulan, pag humangin yan, diretso na naman yan sa ilong. Ayun na, sinasabi ko sila, Right now po, nasa alert level 3 pa rin po ang Mayon Volcano. Huwag po talaga tayong papasok sa loob ng 6 km permanent danger zone. Lately, medyo nagiging complacent ang mga kababayan dahil tahimik lang kasing naglalabas ng lava ang Mayon Volcano kaya hindi siya masyadong pinapansin. Pero as recent events have shown, lubha talagang delikado yung pumasok sa loob ng 6 km permanent danger zone. Katamtamang pagsabog pa lang, pero napakalaking hirap na ang idinulot nito. Dahil sa patuloy na ashfall, libo-libong mga residente ang kinailangang ilikas. Expecting about 10,000 to 13,000 families. Malaki to. Talagang magkakapunuan ng evacuation centers nito. Pag nag-alert level 4 or nag-extend ng danger zone ang PBOX, maobliga tayo na ibaba natin yung mga ibang kababayan natin. Ang bulkan, parang tao lang. Minsang tahimik, payapa, pero nag-iipon lang pala ng galit. Nakakatakot pala. Kapag sumabog, magtago ka na. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.